But please, don't ever tell me to forget you and move on because I can't, Camille. Paano kita makakalimutan kung kahit minsan, sa loob ng nakalipas na 8 taon, hindi ka nakalimutan ng puso ko. Pinigilan ni Seiko na ipakitang emosyon kahit pamalaki ang epekto sa kanya nang sinabing yun ni Seryo. Hindi siya magpapaka-ipokrita. Sa nakalipas na 8 taon, hindi niya nakalimutan si Seryo. Iniyakan niya ito ng maraming taon. Lalong-lalo na nung mga panahong nagdadalang tao siya at wala ito sa tabi niya. Napakahirap ng pinagdadaanan niya. May mga gabing umiiyak siya at sa tuwing naalala niya si Seryo at pinagmamasdan ng kanyang mga anak, nasasaktan siya sa tuwing iniisip na lalaking walang kikilalaning ama ang mga ito. Nang nagkaisip ang kanyang mga anak, palagi nagtatanong ang mga ito tungkol sa kanilang ama. Pero parati siyang nagsisinungaling sa mga anak at sinasabing nasa malayong lugar ang kanilang daddy at nagtatrabaho. Sobra siyang nasasaktan sa tuwing nagsisinungaling siya sa mga anak pero wala naman siyang magawa. Bukod sa kanyang daddy at mga kuya, si Seichi ang taong tumulong sa kanya para malagpasan ang pinagdaanan niyang iyon. Ito ang tumayong ama sa mga anak niya at ibinigay nito ang lahat ng pag-alaga at atensyon na kailangan ng mga anak sa isang ama. Napakabait ni Seichi at sobrang maalaga pero aaminin niyang hindi nito kayang palitan si Seryo sa kanyang puso. Alam niyang unfair para kay Seichi pero hanggang sa mga sandaling iyon ay mahal pa rin niya si Seryo. Masama mang pakinggan pero tinanggap niya si Seichi na maging boyfriend dahil gusto niyang makalimutan si Seryo. Gusto niyang ibaling kay Seichi ang kanyang damdamin nang sa gayon ay makalimutan ng puso niya si Seryo. At sa takot na lumaking walang kikilalaning ama, ang kanyang mga anak ay pumayag siyang pakasalan ito. At ngayong nasa harapan niya ito at sinasabing mga salitang iyon ay natatakot siya. Natatakot siyang masaktan si Seichi. Napakabait ng taong ito at ginawang lahat para punan ang mga pagkukulang ni Seryo sa kanyang mga anak. So how could she hurt a man who did nothing but love her and her children? Are Seryo's words enough for her to hurt a man like this? I'm engaged, Seryo. Matatag na wika ni Seiko. Ilang buwan na lang ikakasal na kami ni Seichi. Do you love him? Mahal mo bang lalaking yon? He's a good man at mahal niyang mga anak ko. Sa halip ay sagot ni Seiko. Sandaling natigilan si Seryo. Hindi dahil sa sinabi ng babae, kundi dahil may narealize siyang ibang bagay. Kilalang kilala niya si Camille. Napakabait nito at takot itong makasakit ng ibang tao. Kaya handa itong sakripisyong sarili para sa kapakanan ng taong yon. Dahil sa realisasyong iyon, ay hindi mapigilang mapangiti ni Seryo. Hindi siya susuko hanggat hindi pa kasala ang mga ito at hindi niya naririnig sa bibig ni Camille na mahal nito ang Seichi na yon, ay may pag-asa pa siya. Hindi mo siya mahal, maya-maya'y saad ni Seryo na nakangiti. Anong sinasabi mo at sino ka naman para pangunahan ako sa feelings ko? Galit na tanong ni Seiko sa lalaki. I've known you since you were just 20 years old. And now that you're 28, you still haven't changed. Anang Seryo sa naglakad papalapit sa babae. Ayaw mong makasakit ng ibang tao, kaya kahit sarili mong happiness ay kaya mo isakripisyo. Napaatras si Seiko na may 1 metro na lang ang layo ni Seryo sa kanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na mga sandaling iyon habang nakatingin sa nakangiting lalaki. I can say that you still love me, but I will do everything I can to prevent you from marrying that man and to win you back. Saad pa ni Seryo yung puno ng confidence sa sarili. Nababaliw ka na ba, Mr. Grayson? Hindi makapaniwalang tanong ni Seiko, pero hindi niya maiwasang kabahan sa mga sinasabi nito. Oo, matagal na akong baliw sa'yo. Nakangising sagot ni Seryo habang nakatingin sa matiim na mga mata ni Camille. Naiilang si Seiko sa tingin nitong iyon, kaya ibinaling niyang atensyon sa ibang bagay. Bakit ba akong kinukulit mo? What happened to you and Ursula? Ang balita ko nagpakasal kayo noon kaya balikan mo na siya ulit. At huwag ako ang kulitin mo. Inis na sabi ni Seiko pero huli na nang ma-realize niya ang kagagahang sinabi. Bakit ba nabanggit pa niya ang bagay na yon? Nalaman patuloy ng lalaking alam na niya ang lahat-lahat na mga nangyari. Umarkong makakapal na kilay ni Seryo. Yes,
But because you're the only one, I want to be my wife. I resigned from the Reynoso group and sued them. Seiko couldn't hold back any longer. Tutal ay na-inspeksyon na niyang lugar at nakausap na niya si Sergio. Kaya nag-decide na siyang umalis na. You know what? This is nonsense. Gawin mong gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Aalis na ako. Ihahatid na kita. No thanks, I have a car. Anang Seiko sa kamalaking hakbang na iniwan ng lalaki. And you have my heart, baby. Hirit pa ni Sergio na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Sumama ang mukha ni Seiko pagkarinig noon. Nainis siya sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Ang corny naman ng mga banat nito. Pero bakit parang kinikilig pa yata siya? At isa pa, kailan pa natuto si Sergio ng mga ganong bagay? Nauntog kayang ulo nito at nakalimutan ng tunay niyang pagkatao? Take care, baby. Pahabol pang sigaw ni Sergio. Pero hindi niya pinansin ng lalaki. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse at pinaharurot yun palayo. Wala naman siyang ginagawang masama pero bakit feeling niya ay nilaloko niya si Seichi ng mga sandaling iyon. Natatakot siya dahil baka tuluyang matibag ni Sergio ang makapal na pader na nakapalibot sa kanyang puso at bumigay siya. Dahil hanggang 5 PM lang ang oras ng trabaho ni Ami, paglabas sa bangko'y dumiretso siya sa apartment para mag-impake. Kakapalan na niyang mukha tatanggapin ang offer ni Camille na doon tumira sa mansyon. Natatakot na siya sa seguridad niya dahil kung saan-saan sumusulpot ang mga tauhan ni Harold Bajaras para takutin siya. Minsan ay nagpupuntang mga to sa bangko at kunwari magde-deposit. Yun pala'y tatakutin siya kung minsan naman sa apartment nagpupuntang mga to at tatakutin siyang ipagkakalatang kaugnayan nila. Wala nang choice si Ami. Feeling niya ay araw-araw na sa bingit ng kamatayan ng buhay niya dahil sa pangaharas na ginagawa ng mga ito. Paulit-ulit niya siyang tinatakot na papatay ng kanyang pamilya sa oras na tumanggi siya sa gusto nito. Dahil doon, madalas na hindi siya nakakatulog ng maayos sa takot na basta na lang siyang pasukin ng mga to sa kanyang apartment at gawa ng masama. She couldn't report it to the police because she knew that Harold Bajaras had a lot of influence. He was a well-known businessman and she was just a lowly employee, so how could they believe her? Nang matapos mag-impake at mabayaran ng outstanding balance sa landlady, hila-hilang isang malaking maleta at bag pa kay nagpunta na siya sa bus station. May katagalan din kasi ang biyahe dahil rush hour at sa malalang traffic sa kalsada. May 1 oras din at bago nakarating si Ami sa mansyon ng kaibigan, pero wala pa doon si Camille. Ang tanging sumalubong lang sa kanya ay ang daddy ni Camille na tawagin na lang daw niyang Tito Kenji at si Nanay Panya. Iha, narito ka na pala. Bati ni Tito Kenji sa kanya pagpasok niya sa malaking sala ng mansyon. Kasalukuyan tong may hawak na magazine habang nagkakape. Hello po Tito Kenji. Wala pa po ba si Camille? I mean, si Seiko po. Nahiyang tanong ni Ami sa matanda. Katatawag niya lang sa akin, may tinatapos daw siyang draft para sa bago niyang design. Pagbabalita naman ng matanda. Ganun po ba? Hindi alam ni Ami kung anong gagawin dahil kahit sabihing welcome siya sa bahay ng kanyang best friend ay hindi pa rin niya alam kung anong dapat gawin o ikilos ng mga sandaling yun. Don't be shy, Iha. Dahil kaibigan ka ng anak ko, kaya parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Just feel at home. Wika pa ni Kenji nang mapansin ang pagkailang sa mukha ng babae. Maayos ng kwarto mo sa guest room. Pwede ka na magpahinga doon, Iha. Sagot naman ni Nanay Panya na kanina pa nakikinig sa mga to. Sasamahan na kita. Presinta pa nito. Okay lang po, Nay Panya. Kaya ko na po. Pagtanggi ni Ami dahil nahiya na siyang makaistorbo sa mayordoma. Talaga, Iha. Mukhang mabigat yung mga bagahe mo eh. Kunot na upang tanong ni Nanay Panya. Opo, Nay. Kaya ko na po ito. Nakangiting sagot ni Ami sa mayordoma saka bumaling kay Tito Kenji. Tito Kenji, akyat na po muna ako para mag-ayos ng gamit. Okay, Iha. Pagdating ni Seiko at sabay-sabay na tayo mag-dinner. Sige po, Tito. Matapos noon ay hila-hila ni Ami ang kanyang maleta at backpack habang papaakyat sa engranding staircase. Pagtungtong sa itaas ay tinalunton niya ang hallway patungo sa guest room at nang makarating sa kwarto ay kagad siyang pumasok sa loob. Dahil naabutan niya nakapatay ang ilaw ng kwarto kaya hindi na siya nag-abala pang buksan iyon. Isang maliit na study lamp lang ang nakabukas na sapat na para magkaroon ng konting liwanag. Maingat niya ipinasok mga gamit at itinabi.
sa kababagsak na humiga sa malambot na kama. Subalit kumunot ang kanyang noo na maramdamang may matigas na bagay siyang nahigaan. Otomatikong kumabog ang puso ni Ami dahil sa takot na baka masamang tao yon. Nagpapanik na tumayo si Ami sa kama, subalit isang malaking kamay ang mahigpit na humapit sa kanyang bewang at pinigilan siya sa akmang pagtayo. Nanigas ang katawan ni Ami at umahon ng matinding takot sa kanyang kabuuhan. "Who the hell are you?" tanong ni isang baritonong tinig. 6 p.m. na pero nasa opisina pa rin si Seiko at tinatapos ang kanyang trabaho. Hindi kasi siya nakapag-focus kanina matapos nilang mag-usap ni Seryo. Sari-saring tumatakbo sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Naguguluhan siya sa kung paano dapat niyang gawin. Natatakot siyang baka pagsisihan niya sa huling mga desisyon na gagawin. Habang abala sa ginagawa, tumunog ang kanyang phone. Sanyalis na mayroong nag-text doon. Inihinto ni Seiko ang ginagawa para tingnan kung sino yun at hindi niya alam kung maiinis o matutuwa nang makitang si Seryo yon. "Don't skip your dinner. Take care, baby." "He's crazy," iiling-iling na ani ni Seiko sa sarili. Kailan pa natutong nagteksto ng ganun? Samantalang dati ay halos hindi siya nito tawagan kung hindi emergency. Bakit ba pakiramdam niya ay biglang nagbagong personality ng lalaki? Malayong malayo na ito sa Seryo na kilala niya, noon na laging seryoso at malamig ang pakikitungo. Ngayon tuloy ay naninibago siya sa ikinikilos nito. Hindi niya nareplyan ng text nito pero hindi naman niya ito binura. Pinagpatuloy lang niyang ginagawa dahil kailangan niyang matapos yon bago matapos ang office hours. Nag-text kasi si Ami na maaga siyang pinauuwi dahil meron daw itong nakakahiyang bagay na nagawa. Ilang minuto pa ang nagdaan nang muling tumunog ang phone ni Seiko at isang text message ulit ang na-receive niya. Dahil sa pag-akalang si Seryo yon, hindi niya pinansin ang message na yon. Pero ilang segundo lang nakalipas isang tawag ang natanggap niya. Nang makitang si Seichi yon ay mabilis na sinagot ang tawag. "Han, are you done? I'll pick you up and then we'll have a dinner." Ani Seichi sa kabilang linya. "Alright, Han," sagot ni Seiko sa kabilang linya habang nakangiti. "I love you, Han," pahabol pa ni Seichi. Hindi maintindihan ni Seiko kung bakit siya biglang kinabahan. Normal lang naman sa kanila ni Seichi na nagpapalitan ng I love you sa isa't isa pero bakit ngayon bigla siyang nakaramdam ng pagkailang? "Han," paklipan ni Seichi nang hindi siya sumagot. "Love you too, Han. I'm sorry. May iniisip lang ako," ani Seiko sa fiancé. "Are you okay, Han? May nangyari ba?" "Wala naman, Han. Pagod lang siguro ako," pagdadahilan ni Seiko. "Okay, I'm on my way. Let's talk later, Han." "Okay, Han." Nang mamatay ang tawag, hindi maintindihan ni Seiko ang sarili kung bakit napabuntong hininga siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit pakiramdam niya ay merong gumugulo sa kanya ng mga oras na yon? Akmang ibababa na ni Seiko ang phone nang mapansin niyang meron ng unread messages sa kanyang inbox. Kunot noon niyang pinagbuksan yon nang makitang galing muli kay Seryo ang text message. "I know you forgot about this, but today is the date we got married. Happy wedding anniversary, baby." "Do you like the food, Han?" Buntag ni Seichi kay Seiko. Naroon sila sa isang fine dining na maganda ang ambience at merong masarap na pagkain. Pero baliwala kay Seiko ang ganda ng restaurant, maging kung gaano kasarap ang pagkain dahil ang isip niya naglalakbay sa kung saan. Hindi maalis-alis sa kanyang isip ang nabasang text mula kay Seryo. Bakit ba kailangan pa talagang ipaalala ng lalaki ng date kung kailan sila ikinasal? "Han, may problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Seichi sa fiancé. Kanina niya pa ito napapansin na parang may malalim tong iniisip. "Ha?" Wala sa sariling napatingin si Seiko sa boyfriend. "May sinasabi ka ba, Han?" Lihim na bumuntong hininga si Seichi. Ilang taon na niyang kilala si Seiko kaya alam niya kung may gumugulo sa nobya ng mga sandaling iyon. "Han, may gumugulo ba sa'yo? Tell me." Nag-aalalang tanong ni Seichi sa kamasuyong ginagap ang kamay ng nobya. Doon naman nagbalik sa tamang wisyo si Seiko. Masyado na yata siyang nagpapadala sa pagpapapansin ni Seryo kaya nawawala na siya sa disposisyon. "I'm okay, Han," ani Seiko sa kaalanganing ngumiti. "Pagod lang siguro ako," dagdag niya pa habang marahang umunguya. "Gusto mo na bang umuwi?" Tanong pa ni Seichi sa nobya. Mabilis na umiling si Seiko. "No, I'm fine really." "Are you sure?" Tumango siya.
Yap, by the way, nakapag-usap na ba kayo ni Sergio Reynoso? Nahinto si Seiko sa akmang matapos marinig ang pangalan ni Sergio. Ilang segundo rin siyang natigilan bago sumagot. About sa construction lang, Han? Ayaw mo pa rin ba siyang ipakilala sa mga bata? Tanong ni Seichi. We're getting married, Seiko. I wish you two would have sorted things out before we get married. Ayaw kong ipagdamot siya sa kambal dahil may karapatan siya bilang ama. But it's okay if you don't want to introduce him to the kids. I'm ready to stand up for being a father to the twins. You know that. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Seiko. Napakabait ni Seichi at napakamaunawain. How could she hurt someone like him who was willing to do anything for her? While Sergio left her in the air when she needed him the most. Hindi ba nito alam kung gaano kasakit na wala to sa tabi niya habang nagdadalang tao at ngayong maayos na siya, saka naman to hihingi ng sorry at sasabing nagsisisi na siya. How stupid. Bumuntong hininga si Seiko matapos ng sandaling pananahimik. Pinagmasdan niyang gwapong mukha ng nobyo, saka masuyong ngumiti. Thank you so much for understanding my situation, Han. Don't worry, I'll think carefully about it. Ani Seiko. Okay, Han. By the way, Han, can you help me with my friend Ami? Maya-may ani Seiko ng malalang kaibigan. Si Seichi assistant ng kanyang daddy bago pa niya ito nakilala pero at the same time ay nag-aaral din ito ng law. Kaya ngayon ay abogado na to ng kanilang kumpanya at ito ang hinihingian nila ng legal advice. Why? What happened to her? Tanong naman ni Seichi. Kilala niyang babae dahil palagi itong kinakwenta sa kanya ni Seiko. I found out that Harold Bajaras was harassing her. Pinagsamantalahan niya ito at ginawang bed slave. Ilang beses na niya sinubukang tumakas mula sa kanya ngunit nagbanta siyang papatayin siya at ang kanyang pamilya. Pagsasalaysay ni Seiko sa nobyo. Harold Bajaras? The business tycoon? Tanong ni Seichi na sinagot naman ni Seiko ng pagtango. Napailing-iling si Seichi. Your friend's opponent is a powerful man. Harold Bajaras has a lot of influence and cannot be simply imprisoned without solid evidence. And another thing, I've never handled a case like that because, as you know, my expertise is in corporate cases. Dagdag pa ni Seichi. Napatango-tango si Seiko, naintindihan niya ang fiancé. Isang corporate lawyer si Seichi kaya natural lang na hindi pa ito nakakatanggap ng ganong kaso dahil kaso sa kumpanyang madalas na hawak nito. Why don't you talk to Kyoto? Don't forget he's an attorney at ang mga ganyang case ang gustong-gusto niyang hawakan. Question pa ni Seichi. Nagliwanag ang mukha ni Seiko nang maalala ang kanyang kuya Kyoto. Tamang-tama, bakasyon nito at malamang ay nasa mansyon na rin ito. Abogado rin ang kanyang older brother at ang kuya kata naman niya ang nagmamanage ng kumpanya nila sa Japan. Thanks, Han. Naka-leave ngayon si Kuya Kyoto. I think kanina pa yung nakauwi. Do you want to come home with me? Tanong pa ni Seiko. Lokong yun, hindi mo lang sinabing uuwi pala. Nailang nasagot naman ni Seichi. Matalik na magkaibigan kasi ang dalawa. Si Kuya Kyoto pa, parang hindi mo naman kilalang isang yun. Natatawa namang saad ni Seiko. Let's go? Anyaya pa niya sa nobyo. Okay, Han. Samantala, sa isang madilim na balcony, mag-isang umiinom si Sergio habang nakatingin sa nagkikislapang ilaw ng lungsod. Naroon siya sa kanyang suite habang hawak ang kanyang cellphone. Ilang oras na siyang naghihintay na replyan siya ni Camille sa pagbati niya ng kanilang wedding anniversary pero maski emoji wala siyang na-receive mula sa babae. Talaga bang baliwala na lang sa babae ang lahat ng pinagsamahan nila? Ganun lang ba kadali para ditong kalimutan ng lahat ng tungkol sa kanila? He tried to change. The Sergio Reynoso who used to be indifferent to others' feelings was long gone. He worked hard to become the best version of himself to be worthy of Camille. Ibang-iba na siya at alam niyang nakikita at nararamdaman yun ni Camille. Pero bakit parang baliwala lang ang lahat ng iyon? Dahil ba ni katiting na pagmamahal ay wala nitong nararamdaman para sa kanya? Ayaw niya maging selfish pero nasasaktan siya kapag nakikita itong masaya na sa piling ng ibang lalaki. Buti pa ito'y mukhang naka-move on na. Pero siya'y parang tangang nagmumukmuk sa isang tabi. Ang sakit ng isipin na sa loob ng ilang taon ay umasa siyang mahal pa rin siya nito. Pero bakit hindi niya kaagad naisip na posibleng magmahal ito ng iba? Nagpabaya siya, masyado siyang naging kampante na mahal pa rin siya ni Camille.
Parang sinusuntok ang kanyang dibdib sa tuwing naisip niyang magpapakasal ng mga to. Hindi niya kayang mapunta ang babaeng pinakamamahal niya sa ibang lalaki, pati ang kanyang mga anak. Habang sumisimsim ng alak, dinukot ni Ser yung wedding ring nilang dalawa. Ni Camille na nabawi niya noon sa mga nagnakaw noon. Mapait ang ngiti niyang tinitigan yon. Yun ang simbolo ng kanilang pagmamahalan na ngayon tila nakalimutan na ng babae. Maya-maya pa'y muling binuksan ni Sergio ang cellphone at nag-compose ng message para kay Camille. Habang tinatype niya ito ay parang pinipiga ang kanyang puso. Camille, mahal na mahal kita. Ni minsan hindi na walang pagmamahal na yon. Alam ko may mahal ka ng iba pero hanggat hindi kayo na ikakasal, hindi ako titigil na suyuin ka. So go ahead, hurt me but I won't stop until I hear from you that you still love me. Tulala pa rin si Seiko pagkatapos ang message na yon ni Sergio. Bakit bang hilig na lalaki yun na magpadala ng mga ganong messages sa kanya? Bored ba ito at walang magawa sa buhay? Or maybe he's just drunk and doesn't know what he's saying. Pero kung ano pa man ang reason nito sa pangungulit sa kanya ay nadidistract siya. Ginugulo ni Sir yung isip niya at hindi siya makapag-isip ng maayos. Kung pwede nga lang niyang i-block ang lalaki, ginawa na niya. Pero dahil ito ang kumpanya nitong kinuha niyang contractor ng kanyang itatayong kumpanya, kaya wala siyang choice. Bra, may problema ba? Kanina pa ako nagsasalita pero hindi mo naman ako pinapansin. Nakangusong untag ni Ami sa kaibigan. Kasalukuyan silang nasa pool area ng mansyon at nagpapahangin ng gabing iyon. Ha? Maang natanong ni Seiko sa kalihim na napakagatlabi. Oo nga pala, kanina pa nagkakwento ang babaitang ito tungkol sa kanyang kuya Kyoto. Ayon sa kwento ni Ami kanina, pagpasok daw nito sa guest room kung saan ito natutulog ay hindi niya alam na mayroong ibang tao doon. Aksidenteng nahigaan itong kanyang kuya Kyoto na kinagalit naman ng huli. Hayaan mo na si Kuya Kyoto, masungit lang talaga yun minsan. But he's kind din naman, sagot ni Seiko na sa kanyang best friend. Pero hindi lang naman yun na nakakahiya, bra. Nung hinila niya ako pabalik sa kama, naramdaman kong naging hard ang sausage niya. Para akong mamamatay sa kahiyan lalo nang makita kong bakit yung malaking biyaya sa boxer niya. Bulalas pa ni Ami ng giinit ng pisngi. Gosh, hindi talaga niya makalimutan kung gaano kasarap ang kuya ni Camille. Guwapo, matangkad, macho tigit sa lahat. Dax, sayang nga lang at mukhang pinaglihi sa sama ng loob ang lalaki yun dahil binulyawan siya bago lumabas ng kwarto. Natatawa namang napapailing-iling sa Seiko saka description ng best friend sa kanyang kuya Kyoto. She knew her older brother was mean when it came to other women but even so, he was kind and sweet to her. You know what, bra? 3 years nang single si Kuya Kyoto. Saka feeling ko bagay kayo. Panunukso ni Seiko sa kaibigan. Doon nabura ang ngiti sa mga labi ni Ami nang maisip kung anong uri ng babae siya para sabihing bagay sila nito. Walang lalaking tatanggap sa tulad niyang nakaranas ng sexual abuse. Wala na siyang ipagmamalaki pa dahil marumi siyang babae. Kau talaga, bra. Huwag ka na nga mabiro ng ganyan. Kawawang kuya mo kapag nagkataon. Magkakaroon siya ng girlfriend na marami ng experience. If you know what I mean, bra, sagot ni Ami pero ang totoo ay masakit para sa kanyang bagay na yon. Naunawaan naman kaagad ni Seikong ibig sabihin ng best friend. Alam niyang naawa ito sa sarili dahil sa pang-abusong naranasan nito. Kakausapin ko si Kuya Kyoto, bra. Magaling na attorney si Kuya at gustong-gusto niya nagpapakulong ng masasamang tao. Pagbibigay lakas loob ni Seiko sa kaibigan. Don't say anything bad about yourself. Wala kang kasalanan, Ami. Ang hayop na si Harold Bajaras ang may kasalanan at dapat mabulok sa kulungan. Dagdag pa ni Seiko sa kaniyakap ang kaibigan. Tahimik na umiyak si Ami. Dinadaan lang niya sa tawang lahat pero sobrang bigat ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Good thing na meron siyang best friend tulad ni Camille na handa siyang tulungan. Kung hindi baka nasiraan na siya ng bait kakaisip kung sinong tutulong sa kanya. Walang kaalam-alam si Seiko at Ami na nasa isang madilim na sulok si Kyoto at nakikinig. He was about to go swimming in the pool because the weather was a bit warm. But that was interrupted when he heard the two women talking. And there was no reaction on Kyoto's face after hearing that, except for a cold look. Kinabukasan dahil busy sa trabaho sa Seiko kaya halos hindi na siya nakakain pa ng lunch. Kailangan kasi niyang tapusin ang mga draft ng summer outfit na kailangan niyang i-launch para sa summer edition ng K-Fashion.
Habang pina-finalize ang isang design na natapos niya, nag-ring ang intercom kaya kagad niya itong sinagot habang patuloy sa pagdodrawing. Miss Seiko, may lalaki po naghahanap sa inyo sa reception. His name is Mr. Grayson. Anong receptionist na si Jen? Otomatikong nabitawan ni Seiko ang hawak na drawing pencil na marinig ang pangalan ng lalaki. Bakit daw Jen? What does he need? Kinakabahang tanong ni Seiko. Sa kabilang linya, ilang segundong walang sumagot sa linya kaya kumunot ang kanyang noo. Jen, why aren't you answering? I want to talk to you about the budget proposal and I want to see you too. So I'm going up there whether you like it or not. Sagot ni Sergio sa kabilang linya. Matapos nun inamatay ng tawag at naiwan sa Seiko na nakatulala at hindi alam ang sasabihin. Hindi niya rin alam kung bakit pero parang may sariling buhay ang kanyang mga kamay na inabot ng shoulder bag at kumuha ng pressed powder. Sinipat niyang sarili sa salamin at nang makitang bahagyang maputla, ang labi naglagay pa siya ng lipstick. Pero ganun na lang ang gulat ni Seiko nang bigla-biglang bumukas ang pinto at nilawa nito si Sergio. Napangisip pa ito nang maaktuhan siya sa ginagawa. You don't need to put that on. You're still beautiful even with a bare face. Ni Sergio na matangis ang pagkakangiti habang naglalakad papalapit sa babae. Nag-init ang pisngi ni Seiko dahil sa pagkapahiya saka nagpapanik na. Itinabi ang hawak na lipstick at pressed powder sa kanyang drawer. Bakit pa kailangan mo pang pumunta dito? Pwede namang isend mo na lang sa email. Nautal at nainis na tanong ni Seiko sa lalaki. Tila naman baliwala lang kay Sergio yung inis na ipinapakita ni Camille dahil basta na lang siyang naupo sa suave chair. Nakatapat nito. Saka isa-isang inalis sa mga drawing materials na nagkalat sa desk. What are you doing? Bakit pinapakailaman mo mga gamit ko? Inis na tanong pa ni Seiko habang pinapanood ang lalaki. Pero sa halip na makinig, tumingin lang si Sergio sa kanyang wristwatch at saka walang sabi-sabing tumalikod at nagtungo sa kung saan. Pagbalik ni Sergio, may dala-dala na siyang 2 paper bag at nilapag yun sa ibabaw ng desk. Sergio, please stop this. May tinatapos akong project kaya itigil mo na. Almost 1 p.m. na at ayon sa sekretary mo si Miss Aliyah, hindi ka pa lumalabas para mag-lunch. Look at yourself. You're too skinny. So here, I brought some food. Come and eat lunch with me. Ani Sergio habang isa-isang nilalabas ang plasticware na naglalaman ng iba't ibang pagkain. Hindi na nakapagsalita pa si Seiko habang pinapanood si Sergio sa mga ginagawa. Kung kumilos nga ito'y parang pangmamayari pa nitong kanyang opisina. Nang matapos na mailatag ang mga pagkain, ay bumaling si Sergio sa babae. Let's eat baby. Habang mainit pang pagkain, nakangiting anyaya ni Sergio. Pero sa halip na matuwa ay sumimangot lang si Seiko. No, ayaw kong kumain. Busog ako. Really? Tanong pa ni Sergio habang nagsasandok ng pagkain. Sayang naman, sasabihin ko na lang kay Lola Soledad na ayaw mo na mga pagkain pinaluto niya.